At sa pagpapatuloy ng ating recap, dumating sina Sakamoto at ang kanyang asawa sa paaralan ng kanilang anak upang kumuha ng litrato sa loob ng silid-aralan, habang abala si Sakamoto sa pagkuha ng larawan, ngumiti si Lei at inihayag ang kanyang kasiyahan sa pagiging naroon. Binanggit niya na iniwan niya ang tindahan sa pangangalaga ni Shin at Lu at tinanong ang kanyang asawa kung sa tingin niya ay maayos ang lagay ng dalawa, habang patuloy na kumukuha ng litrato at walang pag-alinlangan si Sakamoto at sinabing sa tingin niya ay maayos naman ang lahat. Samantala sa tindahan ay mainit ang pagtatalo ni Shin at Lu, naiinis si Shin at sinabi kay Lu na tigilan na ang pagsusuot ng uniforme ng tindahan sa maling pagkakataon. Hindi natin nagsilu sa halip ay inabot lang sa kanya ang isang basahan at binanggit na linisin na lang niya ang mga bintana. Nagrereklamo si Shin na tuwing walang ibang tao ay siya ang laging gumagawa ng lahat at tumingin si Lu sa ibang direksyon at bumubulong na para itong bata. Nagpanteng ang tainga ni Shin at sinabing naririnig niya ang lahat ng sinasabi ni Lu. Nakatiklop ang mga braso ni Lu at sinagot siyang may karapatan siyang sabihin ang gusto niya at dapat nitong itigil ang pagbasa ng isip ng iba. Sa sandaling iyon ay pumasok sa tindahan ang isang asasin mula sa kompetisyon at casual na nagtanong kung may tinda ba silang baboy. Tumingin ng masama si Lu kay Shin at sinabing binabasa nito ang isip ng iba sa lahat ng oras at nakakatakot iyon. Naiinis na sinagot siya ni Shin na dapat itong tumahimik dahil lasing naman ito kalahati ng oras at hindi alam ang sinasabi. Sa matinding galit ay binato ni Lu ng tinapay si Shin at sinabing hindi niya gusto na lagi nitong binabasa ang kanyang isip dahil hindi siya komportable. Biglang lumungkot ang mukha ni Shin at nang hindi na nagsalita pa at tuluyan siyang lumabas ng tindahan. Habang pinapanood ang eksena ay napakamot ng ulo ang asasin at tinanong si Lu kung hindi ba niya ito hahabulin. Hindi sumagot si Lu at lumingon ang asasin sa sahig kung saan nagkalat ang mga pastries at nagtanong kung kakainin pa ba nito ang mga iyon. Tiningnan siya ng masama ni Lu at pinaalis siya kaagad sa tindahan. Habang naglalakad sa lungsod ay hindi maalis sa isip ni Shin ang sinabi ni Lu at hindi niya kailanman pinag-isipan kung paano naapektuhan ng kanyang kakayahan ang ibang tao, ngunit sa kaibuturan niya ay mas nasaktan siya sa sinabi ni Lu kaysa sa gusto niyang aminin. Habang nakaupo si Lu sa loob ng tindahan na nakatawid ang mga braso, naisip niyang dapat bumalik si Shin at humingi ng tawad muna kaso bago pa niya mapag-isipan ito ng mas malalim, isang grupo ng mga hindi kilalang tao ang pumasok sa tindahan. Napansin nila ang kanyang kasuotan na may pangalan ni Sakamoto at agad na inakala na siya mismo si Sakamoto, nang hindi man lang nag-alinlangan ay bigla nila siyang hinablot at sapilitang isinakay sa kanilang sasakyan. Samantala ay pinag-aaralan ni Tanaka ang leader ng grupo at ang isang lumang litrato ni Shin. Napansin niyang malayo na ang itsura nito kumpara sa nakaraang 11 taon, napuna rin niya na nagbago na ang kulay ng buhok ni Shin at sa likuran ng sasakyan, nag-alinlangan ang driver na si Saba bago nagsalita na nagsasabing mukhang nagkamali sila ng kinidnap. Dumilim ang ekspresyon ni Tanaka at sinagot siya ng may katiyakan na tama ang ginawa nilang pagdukot, naguguluhan na muling nagtanong si Saba kung sigurado ba siya, dahil hindi naman kahawig ng lalaki sa larawan ang taong dinukot nila. Walang pag-alinlangan ay ipinaliwanag ni Tanaka na si Shin ay lumaki sa isang laboratorio, kung saan siya lang ang nagtagumpay sa isang eksperimento para sa kakayahang pagbabasa ng isip, sa lahat ng nasubukan siya lang ang nakaligtas. Tumingin si Tanaka at may panunuyapang sinabi na sino ba ang gugustuhing mamuhay sa tabi ng isang taong tulad ni Shin, tumawa siya at idinagdag na walang nagmamahal o nagmamalasakit kay Shin. Hindi napigilan ni Lu ang kanyang galit at mabilis na sinabihan si Tanaka bago biglang pinakawalan ang isang malakas na sipa sa mukha nito. Sinabi niyang oo at marunong ang bumabasa ng isip si Shin at totoo ring minsan ay bugnutin ito pero mas mabuti pa rin itong tao kaysa kay Tanaka. Pinunasan ni Tanaka ang dugong dumadaloy sa kanyang bibig at matalam na tumingin kay Lu, nagtatanong kung sino ba talaga siya. Sinagot siya ni Lu at sinabing siya si Lu at nagulat si Tanaka at napaatras. Napagtanto na hindi pala nila hawak si Shin at huminga ng malalim si Saba at muling iginiit na mali nga ang dinukot nila, samantala matapos lumamig ang ulo ay nagdesisyon si Shin na bumalik sa tindahan upang ayusin ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Pagpasok niya ay tinawag niya si Lu at nagsabing papayagan niyang ito ang unang mag-sorry at patatawarin niya rin ito, ngunit pagpasok niya tumambad sa kanya ang isang walang laman at magulong tindahan. Biglang bumibigat ang kanyang pakiramdam nang makita ang mga sirang gamit sa sahig na mga basag na salamin at senyales ng isang pakikibaka.
Sa parehong sandali ay dumating si Sakamoto at ang kanyang pamilya at napansin kaagad ng kanyang asawa ang kalat at nagtanong kung ano ang nangyari. Sa mabigat na tinig ay inamin ni Shin ang lahat na sinabing ito ay kasalanan niya at wala siyang ideya kung nasaan na ngayon si Lo. Kalmado ngunit seryoso at sinuri ni Sakamoto ang kanyang telepono at sinabing nasa highway si Lo. Nanlaki ang mga mata ni Shin na nagtataka kung paano niya iyon nalaman. Itinaas ni Sakamoto ang isang maliit na aparato at ipinaliwanag na may tracking device sa insignia ng suot ni Lo. Sa kabilang banda ay hinihilot ni Tanaka ang kanyang sentido at napabuntong hininga, inis sa maling tao na kanilang dinukot at alam niyang magagalit ang kanyang amo sa maling pagkakadukot, kaya't bumubulong siya sa sarili na baka pwede niyang ipapalusot ang ideya na si Shin pa rin ang hawak nila na baka nawala lang ang kakayahan nitong bumabasa ng isip. Ngunit mabilis siyang pinabulaanan ni Saba at sinasabing si Shin ay isang lalaki at malinaw na isang babae ang hawak nila, habang nasa likod ng sasakyan at nakagapos at halatang iritado na pinagsabihan ni Lo ang kanyang sarili sa isip. Naisip niyang kasalanan niya ang lahat ng ito, dapat sana ay humingi na lang siya ng tawad kay Shin imbes na makipagtalo. Ngayong narito siya na isang bihag ay biglang naputol ang kanyang pag-iisip ng isang malakas at rumaragasang makina ang pumupunit sa katahimikan mula sa likuran. Papalapit ng mabilis sina Sakamoto at Shin sakay ng isang motorsiklo at kalmado si Sakamoto, ngunit may tiyak na determinasyon sa kanyang boses nang sabihin niyang dumating na sila upang kunin ang kanilang lutong baboy pabalik. Sa pagkagulat ay napagtanto ni Tanaka ang kanyang pagkakamali at si Shin ang tunay na target ay narito na mismo sa kanyang harapan. Agad siyang nagutos sa kanyang tauhan na huwag hayaang makatakas si Shin. Mula sa iba't ibang direksyon at lumitaw ang mga miyembro ng gang na lahat ay sakay ng kanilang motorsiklo. Walang pag-alinlangan ay inilunsad nila ang isang matinding pagsalakay laban kina Sakamoto at Shin. Isa sa mga miyembro ng gang ang mabilis na sumugod kay Sakamoto na hawak ang isang taser at handang umatake. Walang kahirap-hirap na iniwasan ni Sakamoto ang pag-atake at agad niyang pinatalbog ang kalaban sa isang pader, dahilan upang mawalan ito ng malay. Samantala ay tumalon si Shin sa isang truck na may kargang mga troso, mabilis niyang inutusan ang driver na ibabagsak ang kargamento at tumatango ang driver at hinihila ang lever at bumagsak ang napakaraming kahoy sa kalsada. Isa sa mga humahabol na miyembro ng gang ang huli na nang mapansin ang balak ni Shin na hindi na nito naiwasan, kaya nawalan ito ng kontrol at bumangga ng matindi. Sa kabilang banda ay ginamit naman ni Sakamoto ang kanyang motorsiklo bilang sandata. Pinapagalaw niya ito sa ere at inihampas sa isa pang kalaban na dahilan upang mahulog ito mula sa kanyang motorsiklo. Sa loob naman ng sasakyang pinagtaguan nila ay tumingin si Lo kay Tanaka at sinabing mas mabuting sumuko na ito at humingi ng tawad bago pa lumala ang sitwasyon. Ngunit sa halip na makinig, ngumisi si Tanaka at hinawakan siya sa leeg at binanggit na kung hindi niya madala si Shin pabalik sa laboratorio, mas lalong lalala ang sitwasyon at sa parehong sandali ay biglang lumitaw si Shin sa bubong ng sasakyan. Napatingin si Tanaka at mariing nag-utos kay Saba na asikasuhin ito. Tumatango si Saba at umakyat sa bubong at humarap kay Shin sabay bulong sa sarili na dapat may dagdag bayad siya para rito. Napatitig si Shin at tinanong kung gusto ba talaga nitong makipaglaban at bago pa siya makakilos ay biglang naglaho si Saba sa isang iglap at sa isang iglap din. Biglang lumitaw ito at isang malakas na suntok ang tumama kay Shin dahilan upang tumilapon siya papunta sa isang paparating na sasakyan. Agad bumababa si Saba mula sa bubong at hinarap naman si Sakamoto. Sinubukan niyang umatake ng direkta ngunit walang kahirap-hirap na tinanggihan ito ni Sakamoto at hinawakan siya sa leeg. Ngunit hindi nagpatinag si Saba dahil sa mabilis niyang sinaktan ang tangke ng gasolina ng motorsiklo, na naging sanhi ng pagsabog nito. Gamit ang kaguluhan na iyon ay mabilis siyang umatras at bumalik sa loob ng sasakyan at inis na nagtanong si Tanaka kung nahuli ba niya si Shin. Ngunit walang pakialam na sinagot siya ni Saba na nakalimutan niya ito at sa kabilang banda ay tumigil sina Sakamoto at Shin, ngayon ay wala na silang motorsiklo. Napabuntong hininga si Shin at sinabing nawala na ang kanilang sasakyan at habang sinusuri ang paligid, iginiit naman ni Sakamoto na pati ang bakas ng mga kalaban ay nawala na rin, hindi maitago ni Shin ang kanyang inis kaya't mariin niyang i-clenched ang kanyang mga kamao at tinanong kung sino ba talaga ang mga taong iyon. Matapos huminga ng malalim ay ipinaliwanag niya kay Sakamoto na ang mga ito ay mula sa laboratorio kung saan siya lumaki na isang iligal na pasilidad na nagsasagawa ng eksperimento sa mga tao. Marami sa mga nagtatrabaho roon ay mga ordinaryong siyentipiko lamang, ngunit hindi niya akalaing aabot sila sa ganitong sukdulan.
Napatango si Sakamoto at walang pag-alinlangang sinabi na hindi nila iiwan si Lu. Di nagtagal ay nakarating sila sa isang tila pangkaraniwang museo at naguluhan si Sakamoto at nagtanong kung iyon ba ang laboratorio. Tumanggo si Shin at ipinaliwanag na ang museo ay isa lamang front dahil ang tunay na pasilidad ay nasa ilalim nito. Ngumiti si Sakamoto at nagbiro na tila bibisita sila sa kanyang dating tahanan at pagpasok nila sa museo. Agad nilang napansin ang kakaibang katahimikan ng lugar at napansin ni Shin na tila may lihim na itinatago sa likod ng gusaling ito at sa sandaling iyon, lumapit sa kanila ang dalawang babae at inalok silang kumuha ng souvenir photo. Mabilis na tumanggi si Shin ngunit sa halip ay pumayag si Sakamoto at sinabing gusto niyang may alaalang maiuwi. Habang umaalis ang mga babae ay kinuha ni Sakamoto ang isang protective mask mula sa isang exhibit at sinabing baka makatulong ito sa pagpigil ng suntok. Napailing si Shin at napabuntong hininga at sabay sabing napakaridikulo nito. Sa wakas ay itinuro ni Shin ang isang nakatagong daanan at iginiit na naroon ang pasukan papunta sa underground laboratory. Sa loob ng laboratorio ay dumating si Tanaka sa silid ng kanilang pinuno. Ang boss ay isang nakakatakot na figure na napapalibutan ng mga gwardya at ito'y tumingin kay Lu at nagtanong kung iyon na ba si Shin. Sinubukan ni Tanaka na ipakita na kampante siya at sinasabing oo. Siya iyon kaso hindi kumbinsido ang boss at binanggit na mukhang iba ang taong nasa harapan niya. Nanginginig si Tanaka at pinilit ipaliwanag na nagbago lang si Shin sa paglipas ng mga taon, dumilim ang ekspresyon ng boss at nagbabala na kung nagsisinungaling si Tanaka na papatayin niya ito. Bago pa makapagtanggol si Tanaka ay lumapit si Saba at diretsyong sinabi ang totoo na hindi ito si Shin. Mabilis na sinabi ni Saba na alam niya kung nasaan ang totoong Shin at agad na pinusesan ng mga gwardya sina Tanaka at Lu. Sa matinding galit ay sumigaw si Tanaka kay Saba at tinawag itong traidor, kaso hindi natitinag ang boss at walang pag-alinlangan na inutusan si Saba na hanapin si Shin at dalhin ito sa kanya. Samantala ay natuklasan ni Shin ang isang nakatagong mekanismo na maaaring magbukas ng daanan papunta sa ilalim ng pasilidad. Sinabi niya kay Sakamoto na ikiling ang ulo ng isang estatwang oso pakanan at nang gawin ito ni Sakamoto, biglang lumitaw ang isang malaking butas na naglalaman ng isang nakasarang pinto. Sinubukan na i-unlock ito ni Shin ngunit nagkamali siya sa pagpasok ng code, biglang nag-activate ang isang automatikong teddy bear, bumukas ang bibig nito at lumabas ang mga nakatagong sandata, walang babala itong nagpaputok ng mga bala sa kanila. Mabilis na kumilos si Sakamoto at sumugod at pinatumba ang mekanikal na oso gamit ang isang malakas na atake, ngunit hindi pa man sila nakakahinga ng maluwag ay lumitaw ang isa pang oso at sa pagkakataong ito, mabilis na hinagis ni Shin ang isang sibat at tinamaan ang target at agad na pinabagsak ang mekanismo ng kalaban. Bago pa sila makapagpahinga isang dambuhalang robotic dinosaur ang lumabas at mabilis na pinalipad ang buntot nito upang tamaan sila. Halos hindi nila naiwasan ang pag-atake at habang nagmamasid ay napangiti si Sakamoto at nagbiro na gusto niyang dalhin ang kanyang anak dito balang araw para makunan ng litrato kasama ang higanteng nilalang. Pagkatapos ay sinabi niyang kailangan nilang i-disable ang dinosaur nang hindi ito tuluyang sinisira. Iminungkahi ni Shin na gamitin ni Sakamoto ang kanyang electric stun gun at iputok ito sa loob ng bibig ng dinosaur, kung saan matatagpuan ang pangunahing kontrol nito. Tumalon ng mataas si Sakamoto at pinaputok ang stun gun sa target at tumama ito ng eksakto sa dapat tamaan, ngunit hindi pa rin tumigil ang makina at sa halip, mas lalong naging agresibo ang dinosaur at nagpakawala ng sunod-sunod na mabibilis na atake. Madaling naiwasan ni Sakamoto ang bawat galaw nito at paikot-ikot na gumagalaw upang hindi tamaan, ngunit isang malakas na suntok mula sa dinosaur ang tumama sa kanyang stun gun na dahilan upang ito ay masira. Napagtanto ni Sakamoto na wala ng ibang paraan kundi gamitin ang buong puwersa niya. Sa isang mabilis at malakas na suntok ay tinamaan niya ang bibig ng dinosaur at winasak ang panloob na mekanismo nito, sumunod ay isang matinding sipa ang ibinigay niya sa ulo nito na dahilan upang bahagyang mawalan ito ng balanse. Tumalon siyang muli at sa huling atake ay isang malakas na hampas ang nagtanggal ng buntot ng dinosaur. Habang bumagsak ang makina na sinabi ni Sakamoto na ang tunay na kalikasan ng mga dinosaur ang siyang dahilan kung bakit sila nakakasabik pag-aralan. Samantala sa malalim na bahagi ng pasilidad ay isang doktor ang kinakabahan na nagtanong kung may nakapasok na sa main entrance, bago pa man may makasagot na isang assassin ang pumasok sa silid at malamig na inutusan siyang bumalik sa trabaho. Pagod at desperado at nagmakaawa ang doktor na bigyan sila ng pahinga upang mas epektibong maipagpatuloy ang kanilang pananaliksik.
Ngunit imbes na maunawaan ay isang matinding suntok ang natanggap niya mula sa assassin, na mariing nag-utos na tapusin ang eksperimento sa lalong madaling panahon at habang nagpupumilit bumangon, ipinaliwanag ng doktor na imposibleng matapos nila ang hinihinging pananaliksik. Hindi natuwa ang assassin sa sagot niya at walang pag-alinlangan nitong hinugot ang kanyang sandata at itinutok ito sa doktor. Bago pa nito makalabit ang gatilyo ay biglang sumulpot sina Sakamoto at Shin, sabay na inatake ang assassin at niligtas ang doktor. Matapos mapabagsak ang kalaban at agad na tinanong ni Shin kung ano ang tunay na nangyayari sa pasilidad, napapalibutan ng dalawang mandirigma na walang nagawa ang doktor kundi ipaliwanag ang sitwasyon, sinabi niya na ang buong pasilidad ay kinuha na ng mga assassin. Nagtanong si Shin kung nasaan ang direktor ng laboratorio at ibinunyag ng doktor na nakakulong ito sa pinakamataas na silid ng pasilidad, kasabay nito ay ikinwento niya ang mga pangyayari sa nakalipas na taon, nang dumating ang isang mataas na ranggong assassin na nagngangalang Kashima. Ayon sa kanya si Kashima ang nagpanukala ng isang matinding ideya na isang plano na may layuning lubusang baguhin ang sining ng pagpatay. Ipinahayag ni Kashima na lipas na ang mga tradisyonal na pamamaraan ng pagpatay gamit ang kutsilyo at baril at ayon sa kanya, kailangan nilang umangkop sa panahon at gamit ang intelihensya at mga makabagong siyentipikong teknolohiya upang paghusayin ang kanilang mga teknik. Sa tulong ng piling grupo ng mga elite assassins ay tuluyan niyang sinakop ang pasilidad at iniluklok ang sarili bilang pinuno, habang iniintindi ang impormasyong ito ay napagtanto ni Shin na kung gusto nilang matagpuan si Lu ay dito sila dapat magsimula. Samantala sa matibay na determinasyon ni Sakamoto, sinabi niyang ang tanging solusyon ay tapusin ang lahat ng banta sa loob ng pasilidad. Nanginginig ang doktor sa kanilang sagot at iginiit na mas mabuti pang tumakas na lang sila. Binalaan niya sila na ang namamahala sa bahaging ito ng laboratorio ay isang walang awang tao, sa parehong sandali isang assassin ang papalapit sa silid. Mabilis na kumilos ang doktor at itinago sina Sakamoto at Shin sa loob ng isang storage cabinet, pinigilan ang kanyang hininga habang nagbabanta ang panganib sa labas, samantala sa ibang bahagi ng pasilidad ay naiinis na sumisigaw si Tanaka na hinihiling na palayain sila. Nairita sa kanyang pagrereklamo at agad siyang tinamaan ni Lu at sinabihang tumahimik, lalong napipikon si Tanaka at bumubulong na isa itong barbaric na babae at hindi niya ito pinansin ni Lu at sa halip, gumamit ng bato upang subukang wasakin ang kanilang kulungan. May pag-aalinlang ang sinabi ni Tanaka na wala itong kwenta na isang mahina ngunit matatag na tinig mula sa tabi ang sumang-ayon. Napalingon si Lu sa direksyon ng boses at tinanong kung sino siya at ipinakilala ng taong mahigpit na nakagapos ang kanyang sarili bilang direktor ng laboratorio. Isiniwalat niyang may nalalaman siyang posibleng paraan upang sila ay makatakas at sa ibang bahagi ng pasilidad ay hinarap ni Mother, isa sa mga pangunahing lider ng operasyon at ang isang doktor na may nakakalokong ngiti. Mapanuyang binanggit nito ang pagiging masigasig ng doktor at tinanong kung maaari ba siyang makikisali. Nag-aalalang sumagot ang doktor na wala namang ibang tao sa silid at unti-unting lumapit si Mother at walang pakialam na humiling ng isang panulat. Nang ibigay ito ng doktor ay biglang itinarak ni Mother ang panulat ng malalim sa kamay nito, tinawag siyang sinungaling na habang ang kanyang tinig ay puno ng paninisi. Pagkatapos ay itinuro ni Mother ang kanyang tingin sa iba pang mga doktor sa silid, ipinaalam sa kanila na isa sa kanyang mga tauhan ay napatay na at ipinahiwatig niyang hindi siya mag-atubiling gawin ang parehong bagay kung kinakailangan. Sa utos niya ay pinapahawak niya ang bawat doktor ng kanilang sariling panulat at isa sa kanila sa desperasyon, ay hinagis ang kanyang panulat kay Mother bilang bawi subalit walang kahirap-hirap itong iniwasan ni Mother, habang pinagmamasdan ang eksena ay nagbigay ng mapanuyang puna si Shin tungkol sa bilis ni Mother kahit sa kabila ng kanyang edad. Nagimbal ang isang siyentipiko sa likuran niya at sinermonan si Shin sa kanyang pabiga-biglang pagsiwalat ng sarili. Sa isang iglap ay bumalik ang alaala ni Shin sa kanyang pagkabata na natrap sa mismong lugar na ito, agad niyang tinanggal sa isip ang mga lumang alaala at muling ibinalik ang kanyang atensyon kay Mother. Mabilis niyang tinanong kung isa ba ito sa mga pinuno ng pasilidad at sa halip na sumagot ng diretso ay ngumiti si Mother na tila natutuwa sa tanong. Tinanong niya kung may pinagkaiba ba iyon at kung may balak ba talagang hadlangan siya ni Shin. Bago pa makasagot si Shin ay biglang hinugot ni Mother ang isang hiringgilya at sabay ipinaalam na magsasagawa siya ng eksperimento. Bago pa makakilos si Shin ay agad na naglaho si Mother at sa isang iglap ay lumitaw sa kanyang likuran, itinarak ang hiringgilya sa kanyang leeg.
Agad na tumugon si Shin na sinubukan na umatake ngunit kumilos si Mother sa bilis ng kidlat, bumalik sa kanyang orihinal na posisyon na may malupit na ngiti sa mukha. Hawak niya ngayon ang isang maliit na aparato sa kanyang kamay at sa isang pindot, isang malakas na electric surge ang tumama kay Shin at pinaparalisa ang kanyang katawan. Biglang nagsimulang magsalita si Shin sa isang kakaibang at hindi maintindihang paraan. Napangisi si Mother habang ipinaliwanag na ang serum na itinurok sa hiringgilya ay nagpapahina sa kakayahan ng utak na bumuo ng malinaw na pananalita. Ginawa ito sa pamamagitan ng pagkagambala sa mga neural signals gamit ang electric impulses. Nagliyab ang galit sa mga mata ni Shin habang iginigiit na ibalik ni Mother ang kanyang kakayahan kaagad. Sumugod siya upang umatake ngunit madali siyang naiwasan ni Mother na tila pinaglalaroan lamang siya. Bago pa makapaghanda ng kontra-atake si Mother ay biglang sumulpot si Sakamoto at nagbitaw ng isang matinding suntok, dahilan upang bumagsak si Mother sa lupa. Mabilis na tumingin si Sakamoto kay Shin at sa isang malamig ngunit matibay na tinig ay inamin niyang hindi niya lubos na nauunawaan ang lahat, nang nangyari kay Shin noong kabataan nito sa lugar na ito subalit nang hindi nag-atubili, diretsyong nagtanong siya kay Shin na kung gusto ba nitong linisin ang lugar na ito. Walang alinlangan ay matatag ang sagot ni Shin na oo at tumatango si Sakamoto na kung ganoon, oras na para linisin ang kanyang dating tahanan, samantala sa labas ng museo na nagsisilbing panakip sa underground lab, dalawang figure ang lumitaw na sina Shiba at Osuragi. Tumitingala si Shiba sa gusali at nagtanong kung may koneksyon ba ito kay Slur, palaging nakatutok sa misyon ay ipinapaalala ni Osuragi na bahagi ng kanilang trabaho ang pagsisiyasat. Napabuntong hininga si Shiba ngunit kinilala ang punto nito. Makatarungan naman sagot niya at least nang hindi na nag-aksaya ng oras, pumasok silang dalawa sa loob at hindi alam ang kaguluhan na naghihintay sa kanila sa kailaliman ng pasilidad.